afternoon, sir. We're from Fatima University and we're from College of Nursing. Sir, we can ask what is your name and your position also. Hello, good day. I'm John Carl Barce. I am the president of Young Adult Committee in this church. Welcome to our church, Grace and Truth Christian Fellowship. So before I start with in regards to the question, I would like to introduce first our senior pastor in this church. His name is Reverend Moses Kim, and also with our assistant pastor, our pastor's wife, Pastora Jackie Kim. So, sir, here's your first question. So, what are the spiritual practices that help Christian heals emotionally and spiritually from their own sins or mistakes? Well, dito po sa aming simbahan, marami kaming activities na ginagawa. Marami kaming iba't ibang programs. Pero to answer the question, isa sa mga bagay na pinopromote or parang in-encourage namin na mga members or mga Christians ay dalawang bagay. Una, prayer, and pangalawa, devotion. So, here in our church, we have program na tinatawag na Don't Watch Service, kung saan every week, Monday to Friday, 5 a.m. in the morning, meron kaming parang special service na ang pinofocus ay prayer. So, sa pamamagitan ng ganitong bagay, we are the members are being encouraged to offer their time, yung pinakaunang oras nila sa araw na yun para sa prayer or para sa makikipag-usap sa Diyos through prayer. And pangalawa naman, for devotion, mga ilang bagay lang na nakakatulong sa amin, not only to grow in spiritual life but also to heal in our mga personal problems na dinadala namin either nasa loob man ng bahay, sa family or sa school, sa iba't ibang lugar na napupuntahan namin. Ito yung parang isa sa mga nagiging coping mechanism namin para maibsan yung mga bigat na dinadala namin everyday. At isa pang bagay din yung pag-worship din. Talagang isa sa mga sandalan din ng mga Christians. I will speak in general na alam ko kasi hindi lang to sa simbahan namin. Yung music talaga, na kung saan mas nakakakonekta tayo kay Lord sa pamamagitan ng pag-worship, praise, through music. Ayun. Okay, so for your next question naman po, how do Christians contribute to the spiritual growth of others within their families, churches, and communities? Kagaya ng sabi ko kanina, we have different programs in our church. Kasali dito yung para sa mga bata, para sa mga youth, para sa mga matatanda. So we try to make different programs na kung saan nandun yung part na interesting siya, and at the same time nagkakaroon ng spiritual growth sa mga members namin. And so for the kids, we have Saturday school ministry or Sunday school ministry na ginaganap every weekend, Sabado, Linggo. Para siyang school setup na kung saan may teacher at may sila, mga bata, sila yung mga estudyante na nakikinig. And we share the word of God to them. We try to put some activities na kung saan mag-enjoy sila, and at the same time they can apply the word na natutunan nila on that day. Ayun. So for the families naman, also we have different programs then, especially sa mga occasions na, for example, may mga family day, ganyan, nagkakaroon kami ng mga iba-ibang programa na parang makakapag-reminisce yung bawat family na makakatulong sa kanila, mas strengthen yung bond nila as family. Meron kaming mga collaborations na ginagawa with other churches, na kung saan ginaganap namin yung medical missions, relief operations, nagbibigay kami ng mga relief goods sa mga iba-ibang bahay. Bukod pa doon sa mga bata rin, meron din kaming, actually malapit na siya, this month of May, Daily Vacation Bible School. Isa siyang program na inilaan para sa mga bata na marami ring activities, at meron din kaming tinatawag na talent market, na kung saan ito yung nagiging daan. Meron kasi kaming binibigay na tickets sa kanila every after Sunday school or sa iba-ibang program namin na ina-attendan nila. Tapos nagagamit nila yun para makabili sila ng mga school supplies na ihahanda namin once na dumating na yung time ng talent market na tinatawag. Okay po, for your last question po, how do you interact to other people with different beliefs and religion po? Ako, actually 8 years na ako nag-church dito sa simbahan na to. And isa sa mga natutunan ko na talagang tinuturo sa amin, mula pa nung bata ako at hanggang ngayon na naging teacher ako dito, nagkaroon ako ng mga responsibilities din para makatulong. Isa sa mga natutunan ko is una, respect. Kailangan may respeto tayo sa bawat isa. Regardless kung anong status sa buhay or kung anong pinaniniwalaan mo, anong religion mo. You must have respect. Dahil parang yun yung pinaka-basic na mabibigay natin sa kapwa natin. Regarding naman sa ibang mga religion, welcome na welcome po ang lahat sa aming simbahan na umattend or makijoin sa amin sa pagpupuri sa Diyos, pagkanta, or pakikinig ng mensahe. So, syempre, depende pa rin naman yan sa will ng tao
kung gusto niya, di ba? We highly encourage, syempre, isa sa mga mission namin as Christians na talaga makapag-hikayat ng iba ng mga hindi pa nagsisimba, hindi pa nakakilala sa Diyos na tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay kasi siya yung daan, yung katotohanan ng buhay, diba sabi nga sa Bible sa John 14:6. Ayun, to answer the question, we highly promote respect in our church kahit na ano pang pagkakaiba natin ng mga tao.